Ang maungol na pilit pinipigilan ay humahalo sa marahang hampas ng alon sa labas ng bintana. Ang init ng gabi ay dumadagdag sa nag-alab na init sa pagitan ng dalawang katawan, balat sa balat, pawis na nagsasama sa ilalim ng manipis na kumot. Mga daliring humihigpit ang kapit sa lukot na kumot, isang paglaban na matagal ng isinuko. Isang tinik na basag at nanginginig ang pilit na lumalabas sa pagitan ng mga halik at pagingal. Huwag. Marco. Pakiusap. Ngunit ang salitang huwag ay nawawalan ng kahulugan, nilulunot ng sarap na bumabalot sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Sa huling sandalingang paalinlangan, isang bulong na punong paksusumamo at pagtanggap ang kumawala. Tiya mo ako. Ang masalitang iyon, sa halip na maging hadlang, ay naging mitsa na lalong nagsindi sa apoy na matagal na nilang pinipigilan, tinatago at kinatatakutan. Isang apoy na sa gabing iyon ay tuluyan ng sumunok sa lahat ng pag-aalinlangan, sa lahat ng tama at mali. Ngunit bago pa man mangyari ang gabing iyon, bago pa malunod ang lahat sa kasalanan at sarap, may isang tag-araw na nagsimula sa pag-asa at katahimikan. 3 buwan ang nakalipas, bumaba si Marco mula sa isang luma at maalikabok na bus, dala ang isang bag at ang bigat ng magulong siyudad sa kanyang mabalikat. Sinalubong siya ng maalat na hangin ng maliit na bayan sa tabing dagat, isang lugar na simple at tila ba na pag-iwanan ng panahon. Dito niya hinanap ang kapayapaan, ang pansamantalang pagtakas sa kanyang nga problema. At dun, sa harap ng isang maliit na bahay na nagsisilbing paupahan, nakatayo ang kanyang tiya Isabel. Ang mahaba nitong buhok ay nililipat ng hangin, at ang suot nitong bestidang puti ay marahang yumayakap sa kanyang katawan na hinubok ng panahon. May ngiti sa kanyang malabi, isang ngiting mainit at magili, ngunit ang kanyang mamata ay may taglay na naibang kwento. Isang kalungkutan na tila ba hindi kayang abutin ng sikat ng araw, isang pangungulila na matagal nang naninirahan sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa unang pagtatama ng kanilang mga mata, may isang kuryenteng hindi may paliwanag na dumaloy sa pagitan nila, isang pakilala sa kapwa kaluluwang nalulumbay. Inakay siya nito papasok sa bahay, at ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang naging musika ng pagsisimula ng isang tag-araw na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Hindi pa nila alam noon na ang katahimikang kanilang hinahanap ay magiging simula lamang ng isang bagyo na mas malakas pa sa anumang unos na dumaan sa maliit na bayang iyon. Ang biyahe ni Marco ay tila isang mahabang panalangin na walang tiyak na kasagutan. 5 oras sa loob ng bus na siksikan at maingay, kung saan ang init ng hapon ay dumidikit sa kanyang balat na parang pangalawang damit. Sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa magulong siyudad, nararamdaman niya ang unti-anting pagkalas ng mata ni kalang hindi niya nakikita ngunit matagal nang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang managlalakihang gusali ay napalitan ng malalawak na bukirin. Ang ingay ng mabusina ay napalitan ng marahang ihip ng hangin na dumadampi sa salamin ng bintana. Dala niya ang isang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit, ngunit ang totong bagahe niya ay ang alaalang pilit niyang tinatakasan isang nabigong pag-ibig, mapangarap na gumuho, at ang pakiramdam na siya ay naliligaw sa sarili niyang buhay. Ang probinsya, ang bayang ito, sa tabing dagat, kung saan nakatira ang kanyang tiya Isabel, ang kanyang naging tanging sagot. Isang lugar na halos hindi na niya matandaan. Huli niyang napuntahan noong siya ibata pa, ngunit ngayon ay kanyang kinakapitan na parang isang pangakongang bagong simula, isang pangakongang katahimikan. Pagbaba niya sa terminal na gawa lamang sa pinagtakpi-takping yero at kahoy, agad siyang sinalubong ng ibang klaseng mundo. Ang hangin ay may dalang amoy ngang alat, ang tuyong isda, at ng lupang nabasa ngang panandalyang ambon. Ang sikat ng araw ay hindi kasing init ng sa siyudad. Ito'y may kahalong haplos ng hanging dagat. Ang ngataw ay gumagalaw sa mas mabagal na kumpas, ang kanilang ngamuha ay simple, ang kanilang ngiti ay totoo. Natanong siya sa isang matandang natitinda ng sigarilyo at itinuro nito ang daan patungo sa paupahan ng kanyang tiya, isang lugar na kilala pala ng lahat.
Habang naglalakad siya sa makitid na daan na hindi sementado, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, isang bagong mukha sa kanilang maliit na komunidad. Natanaw niya ang dagat sa di kalayuan. Ang asul nitong kulay ay kumikinang sa ilalim ng araw, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Marco ng bahagyang kapanatagan. Sa dulo ng daan, naroon ang isang bahay na gawa sa kahoy, 2 palapag, at may malawa na beranda na napapalibutan ng mga halamang namumulaklak. Ang pinta nito ay medyo kupas na, isang testamento sa maraming taon ng pakikipaglaban sa maalat na hangin at sikat ng araw. Ngunit sa halip na magmukhang luma, ito ay may angking karisma, isang pakiramdam ng pagiging tahanan. At sa beranda, nakatayo ang isang babae, nagdidilig ng mga halaman. Nakasuot ito ngang simpleng bestidang bulaklakin na hanggang tuhod, ang mahaba at medyo alon-alon nitong buhok ay nakapusot ng hindi maayos, may ilang hibla na humahalik sa kanyang batok, nakayapa lamang ito, at sa paraan ng kanyang pakilos, may isang natural na grasya na hindi may kakaila. Ito ang kanyang Tia Isabel. Hindi ito ang Tia Isabel na nasa isip niya, ang malabong imahe mula sa kanyang pakabata. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang ganap na estranghero. Tia Isabel, mahinang tawag ni Marco, may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Lumingon ang babae, at nang makita siya, isang matamis na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang ngalabi. Ang ngiting iyon ang nagpabago sa lahat. Kung kanina'y may bahit ng pagod at kalungkutan ang kanyang mukha, ngayon ay nagliwanag ito. Marco, ikaw na nga ba yan? Iho? Diyos ko, ang laki-laki mo na. Ang boses nito ay malumanay. Parang musika na matagal nang hindi naririnig. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya, isang yakap na mainit at puno ng pagtanggap. Naamoy ni Marco ang halimuya nito isang pinahalong, amoy ng bulaklak, ng dagat at ng pagiging babae. Nang maghiwalay sila ng yakap, tinitigan siya nito ng maigi. Doon napansin ni Marco ang kanyang mata. Ang nga ito ay kulay kape, malalim at nangungusap. Ngunit sa likod ng kislap nito ay may isang bakas ng lungkot na hindi may tatago ng anumang ngiti. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang tiya hindi bilang isang kamag-anak, kundi bilang isang babae, isang magandang babae na may sariling kwento, isang kwentong tila hindi pa tapos isulat. Dinala siya ni Isabel sa loob ng bahay. Ang loob ay simple ngunit malinis, ang mga kasangkapan ay gawa sa kahoy at kawayan, at ang mga bintana ay malalaki, hinahayaang pumasok ang liwanag at ang simoy ng hangin. Inihatid siya nito sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Maliit lamang ang kwarto ngunit may sarili itong bintana na tanaw ang walang katapusang dagat. Sana magustuhan mo rito, Marco. Pasensya ka na, simple lang ang buhay dito, sabi ni Isabel habang inaayos ang unan sa kama. Hindi po, tiya. Ito po mismo ang kailangan ko. Salamat po, sagot ni Marco. Hindi maalis ang tingin sa paraan ng paggalaw ng kanyang tiya, sa lambot ng kanyang makamay habang pinapakpagan ang kumot. Iniwan siya nito upang makapagpahinga, ngunit ang imahe ng kanyang tiya ay nanatili sa kanyang isipan. Ang paraan ng paglipad ng kanyang buho, ang kurba ng kanyang malabi nang ito'y ngumiti, at higit sa lahat, ang kalungkutan sa kanyang mamata. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang bagong kama at pinakikinggan ang ritmikong tunog ng mga alon, naramdaman ni Marco na ang pagtakas niya ay nagdala sa kanya sa isang lugar na mas komplikado pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang katahimikan ng bayang ito ay hindi pala walang laman. Ito ay puno ng isang presensya, ang presensya ng kanyang Tia Isabel. Isang presensya na nagsisimula ng gumising sa isang damdaming bago at mapanganib sa loob niya. Ang nga unang araw ay lumipas na parang isang panaginip, payapa at mabagal. Naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Marco ang ugong ng maalon, ang amoy ng kape at sinanga tuwing umaga, at ang tahimik na presensya ng kanyang Tia Isabel. Ang bahay na iyon, nasa simula, ay tila isang simpleng kanlungan lamang,
ay unti-unting nagiging isang mundo para sa kanilang dalawa. Hindi na lamang ito isang lugar na tinatakasan ni Marco, kundi isang lugar kung saan nagsisimula siyang makahanap ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa parehong ritual. Gigising si Marco sa sinanga araw na tumatagos, sa siwangang kanyang bintanang gawa sa kapis, at sa baba ay naroon na ang kanyang tiya, nagayos ng almusal. Sa simula, ang kanilang mapag-uusap ay mababaw, umiikot sa kung ano ang kanilang uulamin, kung mainit ba ang panahon, o kung may mabagong bisitang darating sa paupahan. Ngunit sa paglipas ng maaraw, ang mga simpleng pag-usap na ito ay nagsimulang makaroon ng bigat at kahulugan. Napapansin ni Marco ang paraan ng pagtitik ng kanyang tiya sa malayo habang nakakape, tila ba may hinahanap ang kanyang mata sa abot-tanaw ng dagat na hindi nito makita. At napapansin din naman ni Isabel ang unti-unting pagbabago sa pamangkin. Ang binatang dumating na may bakas ng gulo ng siyudad sa kanyang mamata ay unti-unting nakakaroon ng kapayapaan. Ngunit napapalitan naman ito ng isang uri ng pag-usisa, isang titik na tumatagos sa kanyang kaluluwa na pilit niyang winawaksi. Nagsimulang sumama si Marco sa kanyang tiya sa pamamalengke tuwing Sabado ang umaga. Ang palengke ng bayan ay isang masikip at maingay na lugar, puno ang buhay at kulay, isang malaking pagkakaiba sa tahimik na bahay sa tabing dagat. Dito, sa gitna ng maraming tao, nagsimulang makita ni Marco ang kanyang tiya sa ibang liwanag. Pinagmamasdan niya kung paano ito nakikipag-usap sa mga tindera, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin, ang kanyang ngiti ay magili, at lahat ay tila ba gumagalang sa kanya. Iginigit ni Marco na siya na ang magbuhat ng mabigat na bayong na puno nga pinamili. Isang simpleng gawain na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Habang sila ay naglalakad sa makitid na pasilyo ng palengke, may isang pagkakataon na itinuro ni Isabel ang isang tumpok ng sariwang isda. Sa pagturo nito, ang likod ng kanyang palat ay dumaples sa braso ni Marco. Ang dampi ay magaan at mabilis lamang, ngunit para kay Marco, ito ay parang isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan, naiwan ng init na nanatili ron kahit na matagal nang inalis ng tiya niya ang kanyang kamay. Napansin niya ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Isabel na mabilis nitong itinago sa pag-abala sa pakikipagtawaran sa tindero. Hindi nila ito pinag-usapan, ngunit ang maliit na sandaling iyon ay nag-iwan ng marka, isang hindi nakikitang linya na kanilang tinawit ng hindi sinasadya. Habang pauwi, napansin ni Marco ang natingin ng ibang malalaki sa kanyang tiya, matingin ng paganga, ng respeto at marahil ay ng pagnanasa, at sa kaibuturan ng kanyang dibdib, isang damdaming hindi pamilyar ang umuspong, isang uri ng selos, isang pagnanais na angkinin ang atensyon ng kanyang tiya para sa kanyang sarili lamang. Ang magawaing bahay ang lalong naglapit sa kanila. Isang hapon, habang nagayos si Marco ang isang nasirang bakot sa hardin, hindi niya natis ang matinding init at hinubat niya ang kanyang sando. Ang pawis ay nasimulang mamuo sa kanyang likod, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, mula sa kusina. Hindi sinasadyang natanaw ni Isabel ang kanyang pamangkin. Napahinto siya sa kanyang ginagawa at hindi niya mapigilang mapatitik. Ang binatang payat na dumating ilang linggo lang ang nakalipas ay mayroon palang matipunong katawan, mga braso na may guhit ng kalamnan, at isang likod na malapat at matatag. Ipinilik niya ang kanyang ulo, sinasaway ang sarili sa mainiisip, kumuha siya ng isang baso ng malamig na tubig at lumabas para ibigay ito kay Marco. Magpahinga ka muna, iho. Baka mabinat ka sa tindi na init, sabi niya, iniwasan ang direktang pagtingin sa hubad na katawan ng binata. Salamat tiya, sagot ni Marco. Ang kanyang hininga ay malalim dahil sa pagod. Sa pag-abot niya ng baso, ang kanilang daliri ay muling nagdikit. Sa pagkakataong ito, mas matagal, mas may diin. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa ilang segundong iyon, tila ba huminto ang mundo, walang nagsalita. Tanging ang tunok lamang ng kanilang pahinga at ang marahang ihip ng hangin ang maririnig.
Si Isabel ang unang bumawi, mabilis na tumalikot at bumalik sa loop ng bahay. Iniwan si Marco na tulala, hawak ang baso ng tubig. Ang lamig nito ay hindi sapat para pawiin ang init na biglang kumalat sa kanyang buong pagkatao. Ang mga gabi ang kanilang nagiging kumpisalan. Matapos ang hapunan, madalas silang umupo sa beranda, nakikinig sa kuliglig at sa walang-sawang awit ng dagat. Ang dilim ay nagbibigay ng isang uri ng kalayaan, isang takip na napapahintulot sa kanila na maging mas tapat. Dito nila pinauusapan ang mga bagay na hindi nila kayang sabihin sa ilalim ng liwanag ng araw. Ikinuwento ni Marco ang tungkol sa kanyang mga kabiguan sa Maynila, ang bigat ng mga inaasahan ng kanyang mga magulang. At si Isabel naman sa unang pagkakataon ay nagbukas ng kaunti tungkol sa kanyang sarili. Hindi niya direktang sinabi ang kanyang kalungkutan, ngunit sa paraan ng kanyang pagkukwento tungkol sa kanyang asawang si Antonio na laging wala, sa kanyang pangarap na hindi natupad. Nababasa ni Marco ang lahat sa pagitan ng kanyang magsalita. Isang gabi, habang sila'y makatabing nakaupo sa isang mahabang upuang yanto, ang kanilang mahita ay nakadikit. Isang aksidente lamang dahil sa kanilang pagupo, ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw para lumayo. Hinayaan nilang manatili ang koneksyong iyon. Ang init ng balat ng isa't isa ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan at kaba. Ang pag-usap nila ay napupunong mahahabang sandaling katahimikan, ngunit hindi ito katahimikan na nakakailang. Ito ay isang katahimikan na punong nga salitang hindi masabi, ng damdaming hindi maamin. Dito, sa ilalim ngang ningning mabituin at sa harap ng malawak na karagatan, ang linya sa pagitan ng isang tiya at isang pamangkin ay nagsimulang maglaho, napapalitan ng isang koneksyon na mas malalim, mas mapanganib at mas hindi nila mapigilan. Ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang papalapit sa isang lugar na pareho nilang kinatatakutan at inaasam. Ang pagbabago ay dumating na parang isang magnanakaw sa katanghalian. Ang kaninang asul na kalangitan ay unti-unting nilamon ng makapal at madilim na ulap na gumagapang mula sa laot. Ang hangin, na kanina'y banayad na haplos lamang, ay biglang naging malamig at malakas. Yumuyugyok sa mga puno niyog at nagwawasiwas sa mga damit na nakasampay sa likod bahay. Ang dagat na laging payapa ay biglang naging marahas. Ang mga alon nito igalit na humahampas sa dalampasigan. Ang puti nitong mga bula ay tila nagbabanta. May paparating na bagyo, mahinang sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay may bahit ng pag-alala habang nakatanaw sa labas ng bintana. Agad siyang kumilos at ang kanyang katahimikan ay napalitan ng determinadong enerhiya. Nagsimula niyang isara ang bintana na gawa sa kapis. Ang bawat paglagapak nito ay parang isang bilang na paurong. Si Marco, na nakaramdam sa bigat ng sitwasyon, ay mabilis na tumulong. Walang salitang namagitan sa kanila, tanging ang mga kilos na nakakaintindihan. Inayat niya ang dapat isalansan sa itaas, habang si Isabel naman ay inililipit ang pasongang halaman sa beranda. Ang kanilang magalaw ay may kumpas, makatuwang at episyente, na parabang matagal na nilang ginagawa ito ng makasama. Sa loop ang bahay, habang ang hangin sa labas ay nagsisimula ng umuungol, na parang isang nasusugatang hayop, isang kakaibang kapanatagan ang namuo sa pagitan nila. Isang pakiramdam na sila ay makasama sa harap ng nagbabantang unos. At pagkatapos ay bumuhos ang ulan. Hindi ito isang ordinaryong ulan. Ito ay isang walang awang pagbuhos mula sa kalangitan. Ang bawat patak ay mabigat at malakas. Lumilihang isang nakabibinging ingay sa yero nilang bubong. Ang liwanag ng hapon ay tuluyan ng naglaho. At ang buong paligid ay nabalot sa isang kulay abong dilim. Sumabay ang pagkulok at pagkidlat. Ang bawat dagundong ay nagpapayanig sa sahig na kahoy ng kanilang bahay. At sa isang iglap, sa kasagsagan ng isang matalim na pakidlat, ang lahat ay nagdilim. Kumurap-kurap ang bumbilya sa kusina ng 2 beses bago ito tuluyang namatay. Nawalan silang ang kuryente.
Ang tanging natirang ingay ay ang bagsik ng bagyo sa labas at ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang naging mas mabigat. Sandali, hahanap akong kandila, sabi ni Isabel. Ang boses nito ay pilit pinatatatak. Sa dilim, narinig ni Marco ang kanyang mayabag, ang kaluskos ng paghahanap sa mga kabinet. Ako na, Tia, baka madapa ka? Alo ni Marco, kinapa ang kanyang telepono para gamitin ang flashlight nito. Ang liwanag mula sa telepono ay lumikhang gumagalaw na maanino sa dingding. Sa pag-abot ni Isabel ng posporo, ang kanilang nga kamay ay nagdantay sa dilim. Isang maikling sandali lamang iyon, ngunit sapat na para magpadala ng kilabot sa kanilang dalawa. Nagsindi sila nga ilang kandila at isang lumang lamparang degas, at ang maliit na sala ay nakaroon ng isang malambot at nanginginig na liwanag. Lumilihang ang isang maliit na mundo na ligtas mula sa unos sa labas. Umupo sila sa sahig, nakasandal sa sofa, pinapanut ang sayaw ng apoy ng kandila para basagin ang katahimikan at marahil para pawiin na rin ang sariling kaba. Tumayo si Isabel. Mayroon akong itinagong alak dito, sabi niya. Isang pilyang ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Pamana pang ang lolo mo? Bumalik siya mula sa kusina dala ang isang boteng may kulay amber na likido at dalawang maliit na baso. Lambanok. Matapang to, pero pampainit ng katawan. Sumalin siya sa dalawang baso at inabot ang isa kay Marco. Sa simula ay nag-atubili si Marco, ngunit tinanggap din niya ito. Ang unang lago ay tila apoy na gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit kasunod nito ay isang kakaibang init na kumalat sa kanyang dibdib. Habang uminom sila sa katahimikan, tanging ang tunog ng ulan at hangin ang kanilang naririnig, unti-unting lumuwag ang mga pader na matagal nang itinayo ni Isabel sa kanyang paligid. Siguro'y dahil sa alak o sa dilim o sa pakiramdam na silang dalawa lang ang tao sa mundo ng mga oras na iyon, nagsimula siyang magkwento. Mga kwento tungkol sa mga nakdaang bagyo, kung paano niya hinarap ang nga ito ng mag-isa. At mula sa mga kwento ng bagyo, ang kanyang masalita ay napunta sa bagyo ng kanyang sariling buhay. Alam mo Marco, simula niya, ang kanyang mamata ay nakatitig sa apoyng kandila. Sanay na akong mag-isa. Sanay na ako lang ang nagayos ng bahay, ako lang ang namamalengke, ako lang ang naghihintay, huminga siya ng malalim. Pero iba pa rin pala ang pakiramdam na maisa kahit alam mong may asawa ka. Iba yung lungkot. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Marco ang kanyang tiya na magsalita tungkol sa kanyang tiyuhin Antonio nang may ganitong kapaitan. Ang matawag niya, parang obligasyon na lang. Kamusta ang paupahan? Kumikita ba? Walang kamusta ka na? Walang tanong kung napapagod ba ako o kung malungkot ba ako. Sa bawat salitang kanyang binibitawan, nararamdaman ni Marco ang bigat ng maraming taon ng pagtitiis at pangungulila. Nakita niya ang karaniwang malakas at mahinahong babae na unti-unting nagiging marupok sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng kandila. Nakita niya ang maluhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata, mga luhang pilit nitong pinipigilan. Hindi na natiis ni Marco ang lahat ng pahanga, pag-aalala at ang namumuong damdamin niya para sa kanyang tiya ay nagumapaw. Dahan-dahan siyang gumalaw palapit dito, hindi siya nagsalita. Ano pa ba ang sasabihin niya na hindi makmumukhang hungkak? Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ni Isabel. Naramdaman niya ang bahagyang pagkabigla at paninigas ng katawan nito, ngunit hindi ito umiwas. Sa halip, pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman niya ang marahang pag-relax ng kalamnan nito na parabang isang mabigat na pasanin ang nabitiwan. Dahan-dahan itong sumandal sa kanyang kamay, isang tahimik na pag-amin ng kanyang kahinaan. Sa sandaling iyon, hindi na sila tiya at pamangkin. Sila ay 2 taong naghahanap ng karamay sa gitna ng unos. Inalis ni Marco ang kanyang kamay sa balikat nito at sa halip ay hinawakan ang kamay ni Isabel na nakapatong sa sahig. Ang kamay nito ay malamig. Ikinulong niya ito sa pagitan ng kanyang 2 palad. Sinusubukang ibigay ang init ng kanyang katawan.
Hindi pa rin sila nagsasalita. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang simpleng pahawa ng kamay na iyon ay isang pangako, isang pagunawa, isang pagtawid sa isang napakadelikadong hangganan. Sa labas, ang bagyo ay nagsisimula ng humina, ngunit sa loob ng maliit na sala na iyon, isang bagong unos, mas malakas at mas mapanganib, ang siya namang nagsisimula pa lamang. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay may dalang isang mapanlinlang na kapayapaan. Ang hangin ay huminahon na, ang langit ay hinugasan at naging malinis, at ang araw ay sumikat na tila ba walang nangyaring unos. Ang buong paligid ay nababalot sa amoy ng basang lupa at sariwang madahon. Ngunit sa loob ng bahay na kahoy, ang katahimikan ay hindi kapayapaan, kundi isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Ang kuryente ay bumalik na, ngunit ang liwanag ng gabumbilya ay tila mas malupit, mas mapanghusga kaysa sa malambot na ilaw kandila kagabi. Nakasalubong sila sa kusina, at ang simpleng pagbatingang magandang umaga ay tila kinailangan ng lahat ng kanilang lakas para bigkasin. Hindi sila makatingin sa isa't isa ng diretso. Ang mamata ni Marco ay laging nakatingin sa sahig sa tasang kape kahit saan, huwag lang sa mukhang kanyang tiya. Si Isabel naman ay abalang-abala sa pag-ayos ng kanilang almusal. Ang kanyang makilos ay mabilis at medyo nervyoso, isang malaking pakakaiba sa kanyang karaniwang mahinahong grasya. Ang alaala ng kanilang makahawa na kamay sa dilim ay isang multo sa pagitan nila, isang multong hindi nila pinag-usapan ngunit pareho nilang nararamdaman ang malamig nitong presensya. Ang pisikal na espasyo sa pagitan nila ay tila lumawak, ngunit ang kamalayan nila sa isa't isa ay mas naging matalas, mas mapanganib. Magapon silang naglinis ng makalat na iniwan ng bagyo, manahulog na sanga, manalagas na dahon, at buhangin na tinangay ng hangin papasok sa beranda. Ang paggawa ay naging kanilang paraan upang takasan ang bigat ng katahimikan. Ngunit kahit sa kanilang pag-abala, ang tensyon ay naroon, sumusunod sa kanila na parang anino. Bawat galaw ay tila may kahulugan. Habang nakwawali si Isabel sa beranda, hindi maalis ni Marco ang kanyang tingin sa paggalaw ng kanyang balakang. Sa paraan ng pag-angat ng kanyang braso na nagpapatingkat sa kurba ng kanyang dibdib sa ilalim ng luma nitong t-shirt, pinagmamasdan niya ang butil ng pawis na namumuo sa batok nito at nararamdaman niya ang isang pagnanasang punasan iyon, damhin ang init ng balat nito sa kanyang daliri. Hindi na ito ang simpleng pagangangang isang pamangkin. Ito ay ang masusing pag-aaral ng isang lalaki sa katawan ng babaeng kanyang ninanais. At nararamdaman iyon ni Isabel. Nararamdaman niya ang mata ni Marco sa kanyang likuran na parang isang pisikal na haplos, isang init na gumagapang sa kanyang balat at nagpapadala ng kiliti sa kanyang tiyan. Dahil dito, mas lalo siyang naging conscious sa kanyang sarili. Bigla niyang naramdaman na ang kanyang suot na damit ay masyadong luma, masyadong maluwag. May mga pagkakataon na nahuhuli niya itong nakatiti at sa halip na magalit. Isang kakaibang kili ang kanyang nararamdaman. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na siya'y tinitignan, na siya ininanais. Pilit niyang sinasaway ang sarili. Pamangkin niya ito, dugo niya, mali ito. Ngunit ang katwiran ay unti-unting nalulunod sa dagat ng kanyang kalungkutan at sa bagong tuklas na pag-asa na hatid ng mga tingin ng binata. Pagdating ng hapon, pagod na sila sa maghapong paglilinis. Ang araw ay malapit ng lumubog at ang langit ay nagkulay kahel at rosas. Pumasok si Isabel sa kanyang silid upang maglinis ng katawan at paglabas niya, nakasuot na ito ngang isang manipis at puting duster na abot hanggang sa gitna ngang kanyang maita. Simple lang ito, isang pangkaraniwang pambahay, ngunit sa mga mata ni Marco, ito ang pinakasensitibong damit na nakita niyang suot nito. Lumabas si Isabel sa beranda upang damhin ang papalubog na araw. Si Marco, na nag-ayos ng magamit sa sala, ay sumunod ng tingin at doon hindi na niya nagawang humakbang pa.
Nakatayo si Isabel sa may rehas, nakatalikod sa kanya, nakatanaw sa dagat, at sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ngang hangin mula sa karagatan ang dumating. Ang hangin ay yumakap sa katawan ni Isabel, at ang manipis na telang kanyang duster ay dumikit sa kanyang balat na parang pangalawang balat. Sa isang iglap na bakat ang lahat, ang perpektong kurbang kanyang likuran, ang bilog ng kanyang ngapigi, ang hugis ng kanyang ngahita, ang papalubog na araw sa kanyang likuran ay lumihan ng isang silweta na parabang ang kanyang buong katawan ay nagliliap sa gintong liwanag. Napahinto sa pahinga si Marco. Ang lahat sa paligid niya ay naglaho, ang tunog ng alon, ang huning ng ibon, ang lahat. Ang tanging nakikita niya ay ang imaheng iyon, isang imahengang dalisay na tukso, isang anyaya na hindi niya kayang tanggihan. Hindi siya kumurap, takot na baka mawala ang pangitayng iyon. Kinakabisado ng kanyang mata ang bawat linya, bawat kurba, sinusunok ang imahang iyon sa kanyang isipan. At tila ba naramdaman ni Isabel ang bigat ng kanyang matiti, dahan-dahan itong lumingon. Natama ang kanilang mata. Nakita ni Isabel ang apoy. Sa mata ni Marco, isang nag-aalap, hindi na tinatagumpay na nasa. At nakita naman ni Marco, sa mga mata ni Isabel ang isang saglit na pakatakot na mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang patanggap, isang pasuko. Sa mahabang sandaling iyon, habang sila'y makatinginan mula sa makabilang dulong ng beranda, lahat ng laro, lahat ng pagpapanggap, lahat ng pakaalinlangan ay naglaho. Walang salitang namutawi sa kanilang mabibig, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap sa isang lengguaheng mas matindi pa sa anumang salita. Ang katahimikan ay nabasak lamang ng si Isabel na ang unang umiwas ng tingin. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaalon. Ang kanyang boses ay nanginginig ng siya'y magsalita. Ang kanyang mga salita ay simpleng-simple ngunit punong kahulugan. Gagabi na. Pumasok na tayo sa loop para makapahapunan. Ang masalita ay ordinaryo, isang paanyaya para kumain, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay isang pagsuko, isang pagamin na tapos na ang laban. Tumango lamang si Marco. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Naglakad silang pabalik sa loob ng bahay. Hindi nag-usap, hindi nakakatinginan. Ngunit ang espasyo sa pagitan nila ay kumikislap sa katiyakan ng isang bagay na hindi na mapipigilan. Ang tanong ay hindi na kung mangyayari ba, kundi kailan. At pareho nilang alam na ang sagot sa tanong na iyon ay malapit na, napakalapit na. Ang hapunan ng gabing, iyon ay isang tahimik na ritual. Ang tuno lamang ng magkubiertos na tumatama sa plato ang pumupuno sa katahimikan sa pagitan nila. Ang bawat pagsubo, bawat paginom ng tubig ay tila isang kilos na pinag-isipan at mabigat. Hindi sila nag-usap, hindi rin sila nagtitinginan, ngunit ang kamalayan sa presensya ng isa't isa ay halos nasasalat sa hangin. Ang kasunduang nabuo sa beranda kanina ay isang nakabibinging sigaw sa loob ng kanilang isipan. Pagkatapos kumain, si Isabel ang unang tumayo. Sinimulang likpitin ang plato na may pilit na normalidad sa kanyang kilos. Pumunta siya sa kusina, isang lugar na naging kanyang santuaryo sa loob maraming taon, ngunit ngayon ay tila isang entablado para sa huling yugto ang isang dula. Sumunod si Marco, hindi sa sala para manood ng telebisyon, kundi sa may pintuan ng kusina, nakasandal sa hamba, tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang tiya. Ang likod nito ang nakaharap sa kanya, at sa bawat paghilot nito ang plato, nakikita ni Marco ang bahagyang pangingining ng balikat nito. Alam ni Isabel na naroon siya, nagmamasid, naghihintay. Ang tanging liwanag sa kusina ay nagmumula sa isang maliit na ilaw sa ibabaw ng lababo, lumilihang isang malambot na anino sa paligid. Ang sinang buwan sa labas ay pumapasok sa bintana, kumuguhit ng isang parisukat na liwanag sa sahig na kahoy. Ang hangin ay mabigat at malakit, punong pangakong gabi.
Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang oras, pinapahabangang kanilang pinagsamang pag-asam at takot. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, tinapos ni Isabel ang kanyang ginagawa. Ipinatong niya ang huling baso sa patuyuan, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo roon, nakatalikod pa rin. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo na parabang ito ang tanging pumipigil sa kanya na bumaksak. Ito na ang hudyat na hinihintay ni Marco. Dahan-dahan siyang humabang palayo sa pintuan, ang kanyang mapa ay halos walang tunog. Bawat hagbang palapit dito ay isang hagbang palayo sa lahat ng tama at nararapat, isang hagbang patungo sa isang kasalanang matagal na nilang kapwa ninanais. Nang siya ay nasa likuran na nito, huminto siya. Naamoy niya ang halimuyak ng kanyang buhok, isang pinahalong amoy ngang sampagwita at ng alat ng dagat. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa bawang nito at marahan niya itong hinila palapit sa kanya hanggang sa ang likod nito ay sumandal sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matalim na pahinga ni Isabel, ang paninigas ng buwan nitong katawan sa kanyang bisik. Isang halos hindi marinig na ungol ng pagtutol ang kumawala sa malabi nito. Marco, ano ba? Huwag! Mali ito. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong, isang huling pagsubok ngang katwiran laban sa nagumapaw na damdamin, hindi sumagot si Marco. Sa halip, isinupsop niya ang kanyang muka sa pagitan ng lig at balikat nito, nilalanghap ang init at bangungeng kanyang balat. Alam ko, bulong niya pabalik. Ang kanyang hininga ay mainit sa balat nito. Alam kong mali, pero hindi ko na kaya, Tia. Hindi ko na kayang pigilan. Dahan-dahan niya itong iniharap sa kanya. Ang kanilang manakatawan ngayon ay magkadikit. Ang mata nila ay nagtagpo sa malabong liwanag ng kusina. Nakita ni Marco ang lahat sa mga mata ni Isabel, ang takot, ang pag-aalinlangan, ang kahihiyan, at sa ilalim ng lahat ng iyon, ang isang hindi may kakailang pagnanasa na sumasalamin sa kung ano ang nasa loob niya. Itinaas niya ang isang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Ang kanyang hilalaki ay sinusundan ang linya ng panga nito. Yumuko siya at marahang sinakop ang kanyang ngalabi. Ang unang halik ay malambot, isang pagtatanong, isang pahingingang pahintulot. At nang hindi ito umiwas, nang maramdaman niya ang marahang pagbukas ng maalabi nito bilang tugon, ang halik ay lumalim. Ito ay isang halik na gutom, punoon lahat ng masalitang hindi nila masabi, ng lahat ng mga titik na kanilang pinakawalan, ng lahat ng gabing ginugol nilang ini, isip ang isa't isa. Ang kamay ni Isabel, na kanina'y nakakapit ng mahigpit sa lababo, ay unti-unting umakyat, gumapang sa mga braso ni Marco. Hanggang sa ang madaliri nito ay bumaon sa kanyang mabalikat. Hindi na ito isang halik lamang. Ito ay isang pag-angkin, isang paglaya. Nang maghiwalay ang kanilang malabi para huminga, pareho silang naghahabol ng hininga. Ang kanilang manu ay makadikit. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang nga mata ang nag-usap, at sa mga matang iyon, ang kasunduan ay selyado na. Walang nang pag-atubili, walang nang pag-urong. Binuhat siya ni Marco, walang kahirap-hirap na parabang wala itong bigat. Ikinawit ni Isabel ang kanyang mabinti sa baywang nito at isinupsop ang kanyang muhasalik nito, habang tinatahat nila ang madilim na pasilyo patungo sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang paglalakbay mula sa kusina patungo sa kwarto ay tila isang sagradong prosesyon patungo sa altar ng kanilang kasalanan. Pagdating sa silid, marahan siya nitong ibinaba sa tabingang kama. Ang sinang buwan na pumapasok sa bintana ay nabibigay liwanag sa silid, naglalatang pilak na kulay sa puting kumot. Dahan-dahan, halos may pagpipitagan, sinimulan ni Marco na hubaran ang damit ni Isabel. Ang manipis na duster ay marahang dumausdos sa kanyang balat hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Inilalantad ang isang katawan na matagal na niyang pinapangarap sa kanyang isipan. Hindi ito ang katawan ng isang dalaga, ngunit para kay Marco, ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya. Sa liwanag ng buwan, hinaplos niya ang bawat kurba,
Ang bawat linya, na parabang isang bulag na nagbabasa na isang sagradong teksto. Ang bawat haplos ay napapadalangang kuryente sa katawan ni Isabel, gumijizing sa mabahagi niya na matagal nang natutulog. Nang sila ay kapwahubat na sa harap ng isa't isa, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, walang kahihiyan, tanging isang dalisay at masakit na pagnanasa, ang kanilang pagsasama ay hindi isang marahas na pag-angkin, kundi isang mabagal at nag-alangan na pagtuklas. Ito ay ang pagtatakpo ng dalawang kaluluwang uhaw sa pagmamahal, dalawang katawang matagal nang nangungulila sa haplos. Ito ay puno nga bulong nga maungol na pinipigilan ng nga pangalang binibigkas na parang isang panalangin at isang sumpa, Marco, Tia. Ang maasalitang datiye kumakatawan sa distansya at respeto ay naging masalita ng pagsamba sa gitna ng kanilang pag-isa. At sa gabing iyon, sa isang maliit na silid, sa isang bahay sa tabingang dagat, sa sali ang nga alon na humahampas sa dalampasigan, ang lahat ng hangganan ay nawasak. Ang kasalanan ay naging matamis, at ang kanilang pagsasama ay naging isang lihim na habang buhay nilang dadalhin. Ang unang dumilat ay si Isabel. Ang liwanag ng umaga na pumapasok sa siwang ng bintana ay tila isang matalim na hiwas sa dilim ng kanyang silid, at sa kanyang kaluluwa, sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang bigat ng isang braso na nakayakap sa kanyang baywang, ang mainit na hininga sa kanyang batok, ang amoy ng pawis at pagnanasa na kumapit sa kanyang kumot. Dahan-dahan siyang lumingon, at naroon si Marco, mahimbing na natutulog sa tabi niya, sa kama nilang ang kanyang asawa. Ang muha nito sa pagtulog ay payapa, ang nga pilik mata nito ay mahahaba, at ang nga labi ay bahagyang nakaawang. Mukha itong inosente, isang bata, at ang katotohanang iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Isabel. Isang matinding alon ng pagsisisi at pandidiri sa sarili ang bumalot sa kanya. Anong ginawa niya? Anong demonyo ang pumasok sa kanyang isipan at hinayaan niyang mangyari ang kahalayang ito? Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, inalis niya ang braso ni Marco sa kanyang katawan. Bawat galaw niya ay maingat, takot na magising ito, takot na harapin ang mamata nito sa liwanag ng umaga. Nang siya ay makatayo na, mabilis niyang pinulot ang kanyang duster na nakakalat sa sahig at isinuot ito, na parabang ang manipis na tela ay kayang pagtakpan ang dumi na nararamdaman niya sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya ito nilingon muli. Mabilis at tahimik siyang lumabas ng silid, isinara ang pinto ng walang tunog, at tumakas mula sa pinangyarihan ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Sa kusina, ang lahat ng bagay ay tila nanunumbat. Ang lababo kung saan nagsimula ang lahat, ang mesa kung saan sila kumain ng tahimik, ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang alaala ng nagdaang gabi. Gumalaw si Isabel na parang isang makina. Napakulo siya ng tubig, natimpla ng kape, naghanda ng almusal. Ang kanyang makilos ay mabilis at malakas. Ang paglalagapa ng makasrola at plato ay isang ingay na pilit niyang nililiha para tabunan ang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Gusto niyang maniwala na kung kikilos, siya na parang normal ang lahat, magiging normal nga ang lahat. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, narinig niya ang ngayabak mula sa itaas, bumukas ang pintong kanyang silid, at pagkatapos ay ang marahang pagbaba sa hagdanan. Pumasok si Marco sa kusina, suot lamang ang kanyang shorts kagabi, ang kanyang dibdib ay hubad pa. Ang mga mata nila ay nagtama sa isang saglit, at mabilis na umiwas si Isabel, ibinaling ang kanyang atensyon sa itlog na kanyang piniprito. Magandang umaga, Tia, bati ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang paus pa, malalim at puno ng isang bagong intimasyon na nakpadalang ang kuryente sa buong katawan ni Isabel. Umaga, sagot niya, hindi ito nililingon. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ang almusal ay isang pagpapahirap. Umupo sila sa makabilang dulo ng mesa, isang distansya na mas malayo kaysa sa dati. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na comfortable. Ito ay mabigat, puno nga hindi masabing salita. Pinilit ni Marco na basagin ang yelo.
Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, pagkatapos ng bagyo. Tumango lamang si Isabel bilang sagot. Ang kanyang nga mata ay nakatuon sa kanyang plato. Hindi na makaati si Marco sa packaging estranggero nila sa Iza-Tiza. Hindi niya maintindihan ang lamig na ipinapakita nito. Pagkatapos ng gabing pinagsaluhan nila, pagkatapos ng pag-isa ng kanilang makaluluwa, bakit tila mas malayo pa sila ngayon kaysa dati? Nang matapos kumain si Isabel, mabilis itong tumayo para likpitin ang pinakainan. Sinundan siya ni Marco sa lababo. Tia. Simula niya, ang kanyang boses ay malumanay. Tungkol kagabi, sa pagkarinig ng mga salitang iyon, bigla na lang nabitawan ni Isabel ang hawak niyang plato. Bumasa ito sa sahig at nabasag. Ang tunog nito ay nakakagulat sa kanilang tahimik na kusina. Huwag! Sigaw ni Isabel, at sa wakas ay humarap ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskarang gulat, takot at galit. Huwag nating pag-usapan. Walang nangyari. Anong ibig mong sabihin na walang nangyari? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may bahid ng sakit. Isabel, makasama tayo kagabi. Ang pagtawag niya sa kanyang pangalan sa halip na Tia ay parang isang sampal dito. Isang pagkakamali, Marco, jeet ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pagpipigil ng luha. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng iyon. Lasing tayo, nalulungkot tayo dahil sa bagyo. Iyon lang yon. Walang kahulugan. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok hindi lang kay Marco, kundi pati na rin sa sarili niya. Sinusubukan niyang burahin ang alaala, bawian ng halaga ang pinakamalalim na koneksyon na naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Hindi ako naniniwala sa iyo, mahinang sagot ni Marco, umiling-iling. Hindi iyon pagkakamali. Ang nararamdaman natin, ang nararamdaman ko para sa iyo, hindi iyon pagkakamali. Lumapit siya, sinubukang hawakan ang braso nito, ngunit mabilis itong umiwas na para bang siya ay apoy na nakapapaso. Tumigil ka, sigaw niyang muli. Tiya mo ako, naintindihan mo ba? T-E-E-A, at pamangkin kita, may asawa ako, itong nangyari sa atin, hindi ito pwede, hindi na ito maulit kailanman. Ang kanyang masalita ay desperado, isang pader na pilit niyang itinatayo sa pagitan nila, isang pader na gawa sa katwiran at moralidad. Ngunit sa liko ng pader na iyon, nakita ni Marco ang katotohanan. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, takot na mahuli, takot na husgahan, ngunit higit sa lahat, takot sa sarili nitong nararamdaman. Pagkakamali ba talaga yon, Tia? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay na muli ngunit may diin. O yun ang unang beses sa loob ng matagal na panahon na naging totoo tayo sa masarili natin. Ang tanong na iyon ay tumama sa puso ni Isabel. Wala siyang may sagot. Tumalikot na lamang siya. Ayaw nang makipaktalo. Ayaw nang harapin ang katotohanang isinasampal sa kanya ni Marco. Tapos na ang usapang ito. Sabi niya, ang kanyang likod ay nakaharap pa rin sa binata. Kalimutan mo na ang nangyari. Umakyat siya sa hagdanan at pumasok sa kanyang silid. Iniwan si Marco na mag-isa sa kusina kasama ang basak na plato sa sahig at ang basak na pag-asa sa kanyang dibdib. Ang umaga ay dumating na, dala ang liwanag at ang malupit na katotohanan. Sinubukan nilang ibalik ang lahat sa dati. Ngunit paano mo ibabalik ang isang bagay na nabasak na? Ang kanilang katahimikan ngayon ay hindi na dahil sa hiya, kundi dahil sa isang sikretong kanilang pinagsasaluhan. Isang sikreto na kumakagat, isang sikretong nagbubuklod sa kanila sa paraang mas matibay pa kaysa sa anumang ugnayan ng dugo. Sinabi niyang isa iyong pagkakamali, ngunit sa puso nilang dalawa, alam nila na iyon ay isang kasalanang handa silang ulit-ulitin. Ang mas sumunod na araw ay isang sayaw and pag-iwas at paglalapit. Ang masalitang binitiwan ni Isabel pagkakamali, hindi na maulit ay naging isang matibay na pader sa pagitan nila tuwing may liwanag ang araw. Pilit nilang ibinabalik ang dating normalidad. Nag-usap sila tungkol sa panahon.
Sam nga bisita sa paupahan. Sam nga simpleng bagay na walang bigat, ngunit ang lahat ng ito ay hungkag. Ang kanilang mangiti ay hindi umaabot sa kanilang mamata. Ang bawat pagdaan sa makitid na pasilyo ay isang maingat na pagkalkula para hindi makadikitan ang kanilang mabalat, ngunit ang gabi ay ibang usapan. Ang gabi ay ang kanilang kalaban at kasabwat. Kapag ang buong kabahayan ay tahimik na at tanging ang ugong na lamang ng maalon ang maririnig, ang pader na kanilang itinatayo sa umaga ay unti-unting guguho. Hindi nila kailangang mag-usap. Isang sulyap lamang sa dilim habang nakakasalubong sila sa pasilyo, isang tingin na mas matagal ng isang segundo kaysa sa nararapat, ay sapat na. Ang katawan ay may sariling alaala. Ang balat ay may sariling pagkauhaw, at ang kanilang mga katawan ay hindi marunong magsinungaling. Isang gabi, 3 araw pa katapos ng kanilang pagtatalo, hindi na nila kinaya, nakasalubong sila sa kusina. Kukuha sana si Isabel ng isang basong tubig, at si Marco naman ay lumabas mula sa kanyang silid dahil hindi siya makatulog. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw mula sa buwan, nagtama ang kanilang mamata. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay punong lahat ng kanilang pinipigilan. At pagkatapos, sa isang iglap, tila ba may sariling isip ang kanilang mga katawan. Humabang si Marco. Mabilis na tinawid ang espasyo sa pagitan nila, hinawakan ang bato ni Isabel at marahas siyang hinalikan. Hindi ito ang malambot at nag-alinlangang halik ng unang gabi. Ito ay desperado, gutom at puno ng panunumbat, isang parusa sa maaraw ng kanilang pagpapanggap. Sa simula ay nanlaban si Isabel. Itinutulak ang kanyang dibdib, ngunit ang kanyang pagtutol ay mahina. At mabilis itong nalunod sa sarili niyang pagnanasa. Isinuko niya ang kanyang sarili sa halik. Ang kanyang kamay ay gumapang sa likod ni Marco. Hinahawakan siya ng mahigpit na parabang sa kanya nakasalalay ang kanyang buhay. Ang gabing iyon ang simula. Wala nang pausap tungkol sa pagkakamali, wala nang mapader. Tinanggap na nila ang kanilang kasalanan at sa pagtanggap na iyon, natagpuan nila ang isang mapanganib at nakalalasing na kalayaan. Naging dalawa ang kanilang mundo. Sa umaga, sila pa rin ang magtiyahin sa harap nga, ilang bisita at sa mga kapitbahay. Si Isabel ang responsableng may-ari ng paupahan at si Marco ang masipak na pamangkin na tumutulong sa mga gawain. Ngunit sa likod ng manakasarang pinto, sa gitna ng gabi, nagiging ibang tao sila. Sila ay mga magnanakaw ng sandali, mga kasabwat sa isang matamis na krimen. Ang bawat gabi ay isang pakikipagsapalaran. Ang marahang pagpihit sa doorknob ng silid, ang paglakat ng walang tunok sa sahig na kahoy, ang kilik at takot na baka may makarinig, lahat ng iyon ay nagdaragdag sa apoy ng kanilang pagnanasa. Sa mga bisik ni Marco, natakpuan ni Isabel ang kabataang matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat halik, bawat haplos ay tila bumubura sa mataon ng kanyang kalungkutan at pag-iisa. Nagsimula siyang alagaan ang kanyang sarili. Madalas na siyang ngumingiti, kumakanta habang naglilinis, at may isang bagong kislap sa kanyang mga mata na napapansin ng lahat ngunit walang nakakalam ng tunay na dahilan. Natuklasan niyang muli ang sarili niyang katawan sa pamamagitan ng mga mata at mga kamay ni Marco. Ang mga markang dati niyang kinahihiya ay naging manggalugar ng pagsamba para sa binata. Ang kanyang dibdib na medyo lawlaw na dahil sa edad ay nagiging maunan para sa pagod na ulo ni Marco. Para kay Isabel, ang katawan ni Marco ay isang paraisong kabataan at lakas. Hinahaplos niya ang matitigas na kalamnan sa tiyan nito. Sinusundan ng kanyang madaliri ang maugat sa mga braso nito at sa bawat pagdama, nararamdaman niya ang pagdaloy ng buhay nito sa kanyang sariling katawan na tila natutuyo na. Isang hapon, nang walang mabisita sa paupahan, naisipan nilang tumakas. May alam akong lugar, sabi ni Marco. Ang kanyang mata ay nangungusap, isang tagongpu. Walang ibang nakakaalam kundi ang ilang mangingisda. Nahanda sila ng kaunting pagkain at inumin at naglakad sila sa dalampasigan, papalayo sa kabahayan.
hanggang sa marating nila ang isang lugar na napapalibutan ng malalaking bato. Sa likod ng mabatong iyon ay isang maliit at malinis na luk. Ang buhangin ay puti at pinong-pino at ang tubig ay kalmado at kasing linaw ng kristal. Ito ang kanilang pribadong paraiso. Walang mamatang mapanghusga, walang maalituntunin, walang kasalanan. Tanging sila lamang, ang araw at ang dagat. Tumakbo si Isabel papunta sa tubig na parang isang batang muling nakalaya. Ang kanyang tawa ay malutong at masaya, isang tunok na bihirang marinig ni Marco. Sumunod siya at saluk ng tubig. Ang kanilang laro ay naging isang sayaw ng pagnanasa. Binuhat siya ni Marco. Ang kanyang mahita ay ikinawit sa baywang ng binata. Ang tubig ay dumadampi sa kanilang may init na balat. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Isabel. At para kay Marco, wala nang mas gaganda pa kaysa sa imahang iyon ang kanyang tiya. Ang kanyang pinakamamahal, na masaya at malaya. Sa ilalim ng lakbabantay na mabato, sa mababaw na bahagi ng tubig muli silang nag-isa. Ang kanilang pagtatalik ay hindi na tulad ng unang gabi na puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi na rin ito tulad ng energy ang magagaibing puno energy panyanakaw energy sandali. Dito, sa ilalim ng bukas na kalangitan, ang kanilang pag-isa ay isang pagdiriwang. Ito ay masaya, mapaglaro, at puno ang pagmamahal na hindi nila kayang bigyan ng pangalan. Hinaplos nila ang isa't isa ng walang pagmamadali, kinakabisado ang bawat pulgada ng kanilang makatawan, habang ang marahang alon ay nagsisilbing kanilang musika. Dito, sa kanilang tagong paraiso, sila ay hindi maktiyahin. Sila ay sina Isabel at Marco lamang 2 taong nakmamahalan sa isang paraang ipinagbabawal ng mundo, ngunit para sa kanila, sa mga sandaling iyon, ay ang tanging tama at toto. Ang masumunod na linggo ay lumipas, na parang isang ninakaw na panaginip. Ang bahay sa tabi nga dagat, na datiri isang bilangguan ng kalungkutan para kay Isabel, ay naging kanilang munting paraiso. Ang bawat sulok ay napuno nga bagong alaala mahalik na ninakaw sa kusina habang nagluluto, mahaplos sa dilim ng pasilyo, matawanan na pilit pinipigilan sa beranda para hindi marinig ng ilang bisita. Para kay Marco, ang bawat araw ay isang paktuklas. Nakikita niya ang unti-unting pagbabalik ng buhay sa mamatang kanyang tiya. Ang dating laging may bahit ng lungkot na mukha nito ay madalas na ngayong nagliliwanag dahil sa isang ngiting alam ni Marco na siya ang dahilan. Nagbago si Isabel. Ang kanyang makilos ay naging mas magaan, ang kanyang madamit ay tila mas nakaroon ng kulay, at madalas niya itong naririnig na humuhuning ang isang lumang kanta habang nag-ayos ng mahalaman. Ang kanilang relasyon ay isang maslang sayaw. Isang sikretong laro na silang 2 lamang ang nakakaalam ngang napatakaran. Sa umaga, sila ang perpektong magtiyahin. Ngunit sa paglubog na araw, sa pagtalikod ng mundo, sila ay nagiging magnanayaw sa dilim, mga kaluluwang nagtatagpo sa gitna na ipinagbabawal. Ang panganib na mahuli sila ay isang pampalasa na lalong nagpapatamis sa kanilang nga sandali. Bawat araw na lumilipas ay tila isang pagpapatunay na ang kanilang pag-ibig, gaano man ito kamali sa mata ng iba, ay isang bagay na totoo at mahalaga. Isang hapon, habang sila'y makasamang naghahanda ng pananghalian, ang kanilang mundo ay nasarurok ng kaligayahan. Ang araw ay mataas at maliwanag, at ang sinag nito ay pumapasok sa bintana ng kusina, lumilikha ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Naghihiwa si Isabel ng magulay habang si Marco naman ay nakayakap mula sa kanyang likuran. Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Nagtatawanan sila dahil sa isang maliit na biro, at ang tunog ng kanilang halahak ay pumuno sa buong kabahayan, isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa madingding na iyon. Ninakawan ni Marco ang isang halik ang lig nito, at si Isabel ay tumugon sa isang masayang tili. Sa sandaling iyon, wala ng tiya, wala ng pamangkin. Sila ay 2 taong masaya, 2 taong nakmamahalan, na tila ba ang buong sansinukop ay pumapabor sa kanila. Ang kanilang paraiso ay perpekto, walang bahid,
at tila bawalang katapusan. Ngunit ang mangga perpektong sandali ay marurupok at ang kaligayahan ay madalas na sinusundan ng isang malupit na katotohanan. At ang katotohanan ay dumating sa anyongang isang tunok, isang matinis at paulit-ulit na pagringang telepono sa sala. Ang tunok ay tila isang dayuhang ingay sa kanilang munting mundo, isang panghimasok mula sa labas. Sa simula ay hindi nila ito pinansin, ngunit sa pagpapatuloy ng pakring, bumitaw si Isabel mula sa pagkakayakap ni Marco, pinunasan ang kanyang makamay sa isang basahan. Sandali lang, baka kliyente, sabi niya, isang matamis na ngiti pa rin ang nasa kanyang malabi. Lumakat siya patungo sa sala at sumunod ng tingin si Marco. Inaasahan ang mabilis niyang pagbabalik para may pagpatuloy nila ang kanilang masayang sandali. Narinig niyang sinagot ni Isabel ang telepono. Ang kanyang boses ay magiliw at propesyonal. Hello, good afternoon. Ngunit pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, napansin ni Marco ang biglang pagbabago. Mula sa kusina, kitang-kita niya ang unti-unting pagkawalang ng ngiti sa mga labi ni Isabel. Ang kanyang katawan, na kanina'y relax at masaya, ay biglang nanigas. Ang kanyang balikat ay tumaas, at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hindi marinig ni Marco ang boses sa kabilang linya, ngunit nakikita niya ang epekto nito sa babaeng kanyang minamahal. Antonio. Narinig ni Marco ang pagbigkas ni Isabel sa pangalan at ang pangalang iyon na dati isang malayong multo lamang ay biglang nakaroon ng bigat at kapangyarihan. Napatawa ka. Ang boses ni Isabel ay nagbago. Naging formal at walang emosyon. Mayos naman ang lahat dito. Payapa. Bawat salita ay tila maingat na pinipili. Tumingin si Isabel sa direksyon ni Marco, ngunit ang tingin nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi tumatagos na parabang siya ay isang bagay na gawa sa salamin. Mabilis nitong ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Talaga, kailan? Ganun ba kabilis? Sige, aasahan ko. Mag-iingat ka. Ibinaba niyang telepono sa lalagyan nito. Ngunit ang kanyang kamay ay nanatili roon ng ilang segundo, nanginginig. Nanatili siyang nakatayo, nakatalikod kay Marco, nakatitik sa dingding na parabang sinusubukan niyang intindihin ang isang bagay na napakakomplikado. Ang masayang enerhiya sa bahay kanina ay biglang naglaho na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Dahan-dahan, lumapit si Marco. Tia, ayos ka lang? Tanong niya, punong paalala. Sino yon? Nang lumingon si Isabel, ibang tao na ang kanyang kaharap. Ang babaeng masaya at punong buhay kanina ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay ang Isabel na una niyang nakilala, ang babaeng may pader sa kanyang paligid, ang babaeng may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Si Antonio, sabi niya, ang kanyang boses ay patak at malamig. Ang asawa ko. Ang paraan ng pagbigkas niya. Sa masalitang ang asawa ko ay parang isang pagdidiin, isang paalala sa kanilang dalawa ang kanilang tunay na lugar. Uwi siya. Ang masalitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Kailan? Halos pabulong niyang tanong. Sa katapusan ng buwan, sagot ni Isabel, hindi pa rin siya tinitingnan sa mata. Pagkasabi niyon, tinalikuran na niya si Marco at nagsimulang maglikpit sa kusina. Ngunit ang kanyang kilos ngayon ay hindi na masaya. Ito ay nagmamadali, halos marahas. Kinukuskos niya ang manakaldero ng may puwersa na parabang sinusubukan niyang kuskusin at alisin ang lahat ng bakas ng kanilang pinagsamahan. Ang init at lambing sa pagitan nila ay napalitan ng isang nagyayalong pader. Sinubukan siyang hawakan ni Marco sa braso, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Huwag, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas. Marami pa akong kailangang gawin. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang kanilang paraiso ay nawasak na. Ang natitirang mga araw ay naging isang desperadong pagbibilang. Isang paghihintay sa pagdating ng bagyo na alam nilang sisira sa lahat ng kanilang binuo. Ang mga araw na lumipas pagkatapos ng tawag ni Antonio ay isang mabagal na pagpapahirap.
Ang bahay na datiri punong mangganinakaw na halik at pigil na tawanan ay naging isang malamig at tahimik na lugar. Si Isabel ay kumikilos na parang isang bagong tao, o marahil bumalik siya sa dati niyang pagkatao, isang babaeng malayo, abala, at may pader na nakapalibot sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang pader na iyon ay hindi na lamang para sa mundo, kundi para na rin kay Marco. Nagising si Marco sa isang umaga na hindi na siya ang sentro ng mundo ni Isabel. Naging hangin siya, isang multo sa loop ng bahay. Bawat pagtatangka niyang kausapin ito ay sinasagot ng mga maikling tugon. Bawat pagsubo niyang hawakan ito ay iniwasan. Ginugol ni Isabel ang kanyang mga araw sa isang halos baliw na paglilinis. Nililinis niya ang bawat sulok ng bahay, nilalabhan ang lahat ng kurtina, pinapakintap ang sahig na kahoy, na parabang sa pag-aalis ng alikabok at dumi ay maaari rin niyang alisin ang lahat ng bakas ng kanilang pinagsamahan. Ang bawat kilos niya ay isang paghahanda, isang desperadong pagtatangkang ibalik ang lahat sa ayos bago dumating ang tunay na may-ari ng tahanan. At sa bawat pakuskus niya ng sahig, nararamdaman ni Marco na parabang siya at ang kanilang pag-ibig ang kinukuskos nito para maglaho. Ang sakit na dulot nito ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang bawat araw ay isang sampal sa kanya. Isang paalala na ang paraisong kanilang tinamasa ay isang hiram na langit lamang. Isang gabi, 2 araw bago ang nakatakdang pagdating ni Antonio, hindi na nakatiis si Marco. Nakita niya si Isabel sa sala, abala sa paayos ng malumang album ng litrato nila ni Antonio. Nakangiti ito habang tinitingnan ang isang litrato, isang pilit na ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mata. Iyon na ang huling pata. Nilapitan siya ni Marco, ang kanyang mata ay nag-alap sa pinagalong. Sakit at galit, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay mariin at hindi tumatanggap ng pagtanggi. Nag-angat ng tingin si Isabel, ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkagulat at pagkatapos ay ngang pagod. Marco, pagod ako. Marami pa akong ginagawa. Sinubukan nitong tumayo at iwasan siya, ngunit hinarangan niya ang daan. Hindi ngayon, Isabel, sabi niya, at ang paggamit niya sa kanyang pangalan ay nagpatigil dito. Hindi mo ako maaring itapon na lang na parang basura pagkatapos ng lahat. Hindi ako papayag. Anong gusto mong gawin ko? Sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Asawa ko ang darating. Marco, ang asawa ko. May responsibilidad ako sa kanya. Ang salitang responsibilidad ay parang lason sa pandinig ni Marco. Responsibilidad. Halos pasigaw niyang tanong. O takot ka lang? Takot kang harapin na sa loob ng ilang linggo, mas naging masaya ka sa piling ko kaysa sa maraming taon mo sa piling niya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Isabel. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo sa akin na walang nangyari sa atin. Hinawakan niya ito sa mga balikat, pilit na iniharap sa kanya. Sabihin mo sa akin na isa lang akong laruan para sa iyo. Isang pampalipas oras habang hinihintay mo siya. Sabihin mo, ang kanyang salita ay puno ng lason at sakit, sinasaksak ang pinakamasalang bahagi ng kanilang ugnayan. Sa wakas, ang pader ni Isabel ay gumuho. Ang kanyang mamata ay napuno ng luha at isang malakas na higpi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Tumigil ka, sigaw niya, kasabay ngang isang malakas na sampal sa pisngi ni Marco. Tumigil ka na, masaya ako. Sobrang saya ko na nakalimutan ko kung sino ako. Nakalimutan ko na may asawa ako. Pero mali ito, kasalanan ito. Isang malaking kasalanan, iyon na ang pag-amin. Hindi isang pag-amin ng pagmamahal, kundi isang pag-amin ng bigat na kanyang dinadala. Hindi niya itinanggi ang kanyang kaligayahan. Kinondena niya ito. Ang sampal at ang sigaw ay tila nagpatahimik sa buong mundo. Ang galit ni Marco ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding awa at pagmamahal para sa babaeng nasa harap niya, isang babaeng nagdurusa. Hinila niya ito palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Sa pagkakataong ito,
hindi na ito nanlaban. Bumaksak ito sa kanyang dibdib. Ang katawan nito ay nanginginig sa pag-iyak. Ang kanyang makamaw ay mahinang tumatama sa kanyang dibdib. Hinayaan lang siya ni Marco. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagsisisi. Niyakap niya ito hanggang sa ang mga hikbi nito ay naging mahinang pag-ungol na lamang hanggang sa ang natira na lamang ay ang bigat ng kanilang mga katawan na makasandal sa isa't isa sa gitna ng madilim na sala. Ang kanilang pagtatalo ay hindi nagdulot ng solusyon, nagdulot lamang ito ng pagkaubos. Naubos ang kanilang galit, naubos ang kanilang lakas para magpanggap. Ang natira na lamang ay ang hubad at masakit na katotohanan. Mahal nila ang isa't isa at kailangan na nilang magpaalam. Walang salitang namagitan, ngunit ang kanilang makatawan ay nakaintindihan. Inakay siya ni Marco paakyat sa silid. Hindi na ito isang pag-akyat na puno ng pagnanasa ukilik, kundi isang mabagal na paglakat patungo sa huling hantungan. Ito na ang kanilang huling gabi. At sa kaalamang iyon, ang kanilang huling pagsasama ay naging isang bagay na naiba. Ito ay hindi malambot, ito ay marahas. Hindi ito masaya, ito ay puno ng lungkot. Ang bawat halik ay may lasa ang luha. Ang bawat haplos ay isang pagpapalam. Ang kanilang mga katawan ay nagsama sa isang desperadong sayaw, isang pagtatangkang ikulong ang lahat ng kanilang mga alaala sa isang huling sandali. May pagnanasa, ngunit mayroon ding galit-galit sa tadhana, galit sa mundo, galit sa kanilang mga sarili. Ito ay isang pag-ibig na nagiging isang bagyo, isang huling pagsabog bago ang tuluyang katahimikan. Ang kanilang nga ungol ay hindi na ungol ngang sarap, kundi ungol ngang sakit. Ang kanilang daliri ay hindi na naglalakbay para tumuklas, kundi bumabaon sa balat ng isa't isa na parabang sa pag-iwan ng marka ay maari nilang pigilan ang paglisan. Humiga sila pagkatapos, magkayakap sa dilim, pinakikingan ang pahinga ng isa't isa, alam na ito na marohil ang huling pagkakataon na mararamdaman nila ang init ng katawan ng isa't isa ng ganito. Ang kanilang pag-ibig na isinilang sa katahimikan ng isang tak-araw ay mamamatay rin sa katahimikan ng isang huling, desperadong gabi. Ang umaga ng araw na iyon ay may dalang isang kakaibang bigat. Ang araw ay sumikat tulad ng dati. Ang alon ay humahampas sa dalampasigan tulad ng dati. Ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay tila hindi gumagalaw, mabigat at nakakamatay. Pagkatapos ng kanilang huling, desperadong gabi, si Marco at Isabel ay kumilos na parang maestranghero na nagkasala sa isa't isa. Walang salita, walang tingin. Ang pagod ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mamukha, hindi lamang pagod sa katawan, kundi pagod sa kaluluwa. Ang bawat isa ay abala sa huling paghahanda, ngunit ang kanilang makilos ay mekanikal, walang buhay. Naglalampaso si Isabel ng sahig na parabang. Ang bawat pagdulas ng basahan ay isang pakbura. Nag-ayos naman si Marco na nga upuan sa beranda na parabang ang bawat pag-ayos ay isang pagtanggap sa kanyang nalalapit na pag-alis. Ang bahay, na naging kanlungan at paraiso nila, ay unti-unting nagiging isang entablado. At sa loob ng ilang oras, ang kurtina ay magbubukas at sila ay gaganap sa kanilang mapapel sa isang dulang ang pagkukunwari, isang dulang alam nilang parehong sisira sa kanila. Ang bawat tunok mula sa kalsada ang pagdaan ng tricycle, ang tahol ngang aso ay nagpapatindik sa kanilang mga balahibo. Ang paghihintay ay isang uri ng torture, mas masakit pa kaysa sa mismong katotohanan. At pagkatapos, narinig nila ito. Ang tunog ng isang sasakyan na papalapit, mas malaki kaysa sa karaniwang tricycle na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Nakatinginan sila sa huling pagkakataon, isang tingin na punong lahat ng hindi nila masabi, isang tingin ng paalam, ng takot, at ng isang trahedyang pag-ibig. Sabay silang lumabas sa beranda, isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na tiya at isang magalang na pamangkin na naabang sa pagdating ng pinuno ng tahanan. Mula sa isang lumang taxi, bumaba ang isang lalaki. Mas matanda kaysa sa inaasahan ni Marco. Ang kanyang balat ay maitim dahil sa araw
at ang kanyang nga balikat ay tila may dalang bigat ng maraming taon ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito si Antonio. Walang bakas ng kasamaan sa kanyang muha, walang bahit ng pagbabanta. Muha lamang siyang isang ordinaryong taong pagod sa mahabang biyahe, isang taong sabik nang umuwi sa kanyang tahanan. Dala-dala niya ang kanyang maleta at sa kanyang paglakad palapit sa bahay, may isang aura ng pagmamay-ari, isang hindi sinasadyang pag-angkin sa lugar na iyon. Ang bawat hakbang niya palapit ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Marco. Isabel, bati ni Antonio, ang kanyang boses ay malalim at medyo paos. Isang tipit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang yakap na ibinigay niya kay Isabel ay mabilis at walang init at ang halik sa pisngi nito ay tila isang nakasanayan na lamang, isang obligasyon. Ngunit kahit gaano pa kabilis ang yakap na iyon, para kay Marco, ito ay isang marahas na pag-angkin. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng katawan ni Isabel bago nito piliting yakapin pabalik ang asawa. Antonio, mabutit na karating ka ng ligtas, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay perpektong kontrolado, malambing, ang boses ng isang tapat na asawa. Pagkatapos ay lumingon si Antonio kay Marco. "Oh Marco, andito ka pala," sabi nito, iniabot ang kamay. "Malaki ka na talagang binata. Kamusta ang bakasyon mo?" Ang tanong ay simple, magalang, at punong kawalang muwang. Ngunit para kay Marco, ito ang pinakamasakit na tanong na narinig niya sa buong buhay niya. Tinanggap niya ang kamay ni Antonio, isang kamay na magaspang at mas malaki kaysa sa kanya. "Mabuti po, tiyuhin. Marami po akong natutunan dito." Ang pagsisinungaling ay lumabas sa kanyang bibig ng walang kahirap-hirap, isang patunay kung gaano nakabilis siyang natuto sa laro ng pagkukunwari. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Marco. Silang tatlo ay nakaupo sa mesang dati para lamang sa kanilang dalawa ni Isabel. Ang katahimikan na dati puno ng lihim na tingin at mga ngiti ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na pilit binabasa ng kwento ni Antonio. Nakwento siya tungkol sa kanyang trabaho, sa kasamahan niyang banyaga, sa init ng disyerto. Nagsalita siya ng nagsalita, hindi napapansin na walang sinuman sa kanila ni Isabel ang tunay na nakikinig. Ang kanilang maisip ay nasa ibang lugar, nausap sa isang lihim na lengguwahe ng takot at sakit. Pinapanood ni Marco kung paano inilagay ni Antonio ang isang piraso ng isda sa plato ni Isabel, kung paano nito hinawakan ang kamay ng kanyang asawa sa ibabaw ng mesa. Ang bawat kilos ay isang patalim na sumasaksak sa puso ni Marco. At si Isabel, ang perpektong aktres, ay ngumingiti, tumatango, nagtatanong sa mga tamang pagkakataon, ang kanyang pagganap ay walang kapintasan. Ngunit nakikita ni Marco ang katotohanan, ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang hawa ang kutsara, ang pilit na pagluno, ang paminsan-minsang pagsulyap sa kanya kapag hindi nakatingin si Antonio. Isang sulyap na puno ng pagsusumamo at pahingi ng tawad. Pagkatapos ng hapunan, naupo sila sa sala. Binuksan ni Antonio ang telebisyon at ang ingay mula rito ay tila lalong nagpabigat sa atmosfera. Umupo ito sa tabi ni Isabel sa sofa at walang alinlangang inakbay ito. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang makamao, ang pag-iting ng kanyang panga. Kailangan niyang maiwas ng tingin. Ipinako ang kanyang mga mata sa isang lumang litrato sa dingding, kahit saan, huwag lang sa kanilang dalawa. Dahil kung titingin pa siya, baka hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Narinig niya ang tanong ni Antonio, mukhang naging masaya naman ang bakasyon ng pamangkin mo dito, mahal. Naging mabait ba siya sa'yo? Ang tanong sa kabilang nga pagiging inosente nito ay may dalang isang talim na kapwa naramdaman ni Marco at Isabel. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago sumagot si Isabel. Ang kanyang boses ay perpektong kalmado. Una man, napakabait ni Marco. Malaki ang naitulong niya sa akin dito. Sa mga salitang iyon, naktama ang kanilang nga mata sa ibabaw ng ulo ni Antonio.
Isang segundo lamang iyon, ngunit sa isang segundong iyon, nagbahagi sila isang buong universo takot, pagsisisi, at isang naghihingalong pag-ibig. Nang magpaalam si Antonio na matutulog na dahil sa pagod, ang manggahuling salita nito ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Marco. "Tara na, mahal," sabi nito kay Isabel, hinawakan ito sa kamay, at inakay paakyat sa hagdanan. Patungo sa kanilang silid, patungo sa silid ni Isabel. Narinig ni Marco ang pagbukas at pagsara ng pinto sa itaas. Ang tunog ng pagklik ng saradura ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan, ang huling hudyat na tapos na ang lahat. Iniwan siyang mag-isa sa madilim na sala, napapalibutan ng multo ng kanilang mga alaala. Ang bahay na dati, niyang paraiso, ay isa na ngayong kulungan. Ang babaeng dati niyang minahal ng buong buo ay nasa itaas, samgabisik ng ibang lalaki, samgabisik ng kanyang asawa. Siya na ngayon ang tunay na dayuhan. Siya ang lihim na dapat itago. At sa gabing iyon, habang nakaupo sa dilim at pinakikingan ang katahimikan ng bahay, naintindihan ni Marco na ang tak-araw ay tapos na. Ang mahuling araw ni Marco sa bahay sa tabi ng dagat ay isang paglalakat sa ibabaw ng mga basa na alaala. Ang bawat sulok ng bahay na dati nagumapaw sa init ng kanilang lihim na pag-ibig ay isa na ngayong malamig na paalala. Ang isang paraisong nawala, kumikilos siya na parang isang bisita, isang estranghero sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang mapakain sa mesa ay naging isang formalidad, isang pagpapahirap kung saan kailangan niyang pakinggan ang makwento ni Antonio habang pilit na iniwasan ang mata ni Isabel. At si Isabel naman ay naging isang ganap na aktres. Bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanyang asawa, bawat haplos sa braso nito, ay isang perpektong pagganap na nagdudulot ng libo-libong kirot sa puso ni Marco. Ang kanilang lihim ay naging isang bangin sa pagitan nila, isang bangin na hindi na nila kayang tawirin. Ang tag-araw ay natapos na, hindi sa isang marahang paglubog ng araw, kundi sa isang biglang pagpatay sa lahat ng ilaw. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis, at ang bigat sa hangin ay halos pisikal na, isang bagay na kaya mong hawakan at timbangin. Ang istasyon ng bus ay maalikabok at maingay, puno mamataong nagpapaalam at sumasalubong. Isang perpektong lugar para sa isang huling pakukunwari. Naroon si Antonio nakangiti, tinatapik ang kanyang balikat. "Mag-aral kang mabuti sa Maynila. Iho, huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang magulang mo. At salamat sa pagtulong mo dito sa tiya mo." Ang bawat salita ay isang patalim na walang kamalay-malay na ibinabaon ng tiyuhin sa kanyang puso. Tumango lamang si Marco, hindi magawang magsalita. At naroon si Isabel, nakatayo sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala ng isang tiya. "Mag-ingat ka sa biyahe, Marco," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. "Tumawag kapag dating mo ron para malaman naming ligtas ka." Masalitang simple, masalitang tama, masalitang kasinungalingan. "Opo, tiya. Salamat po sa lahat." Iyon lamang ang kaya niyang sabihin. Ang masalitang mahal kita, mamimiss kita, huwag mo akong kalimutan, ay nanatiling mabilanggo sa loob ng kanyang dibdib. Dumating ang bus, isang malaking sasakyan na handa ng agawin siya mula sa lugar na iyon. Niyakap niya ang kanyang tiyuhin Antonio, at pagkatapos ay humarap siya kay Isabel. Sa harap ng kanyang asawa, ang kaya lamang nitong ibigay ay isang magaan na yakap. Ang pisngi nito ay dumampi sa kanyang balikat. Isang saglit na halos walang kahulugan sa mata ng iba, ngunit para sa kanila, ang bahagyang pagdamping ang kanilang mabalat ay isang huling pagsunog, isang huling paalam. Umakyat na si Marco sa bus at umupo sa tabi ng bintana. Mula sa loob, pinanood niya sila. Nakita niya si Antonio na masayang kumakaway. At nakita niya si Isabel, nakatayo lamang. Ang kanyang kamay ay makahawa sa kanyang harapan. Bago umandar ang bus, sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mata. Sa maikling sandaling iyon, ang lahat ng pader, lahat ng pakukunwari,
ay gumuho. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Isabel ang lahat ang walang hanggang paibig, ang matinding sakit, ang panunumbat, at ang pangako na hinding-hindi niya ito malilimutan. At sa mata ni Isabel, nakita ni Marco ang isang buong karagatan ng pagsisisi, isang despradong paghingi ng tawad, at ang malupit na katotohanan na siya ay isa ng bilanggo sa buhay, na kanyang pinili. Ito ang kanilang huling kumpisal, isang tahimik na pagamin na mas malakas pa sa anumang sigaw, at pagkatapos ay umandar na ang bus. Pinanot ni Marco ang anyo ni Isabel na unti-anting lumiliit, hanggang sa ito ay maging isang tuldo na lamang, at pagkatapos ay tuluyan ng maglaho. Sumandal siya sa bintana, at habang ang mapuno at mga bahay ay mabilis na dumaraan, wala siyang ibang nakikita kundi ang mukha nito, ang huling tingin sa kanyang mga mata. Umalis siya sa siyudad na isang binatang tumatakas sa problema. Babalik siya na isang lalaking may dalang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Sa bayang naiwan, nagpatuloy ang buhay. Naglakad pauwi sina Isabel at Antonio. Ang huli ay masayang. Nakukuwento tungkol sa maplano. Niya ngayong siya ay nakauwi na. Tumango-tango lamang si Isabel, hindi talaga naririnig ang mga sinasabi nga asawa. Ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa istasyon ng bus sumama sa sasakyang papalayo. Nang sumunod na araw, habang abala si Antonio sa pag-ayos ng ilang gamit sa bahay, nahanap ni Isabel ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa dalampasigan. Umupo siya sa buhangin, sa parehong lugar kung saan madalas silang umupo ni Marco, kung saan nila pinanood ang paglubog ng araw. Ang dagat sa kanyang harapan ay payapa at walang katapusan. Ang mga alon ay paulit-ulit na humahampas sa dalampasigan bago muling bumalik sa laut, isang walang hanggang sayaw ang pagdating at paglisan. Iniluwang dagat si Marco sa kanyang buhay, at ngayon, kinuha rin niya ito pabalik. Naiwan siyang mag-isa, nakaharap sa malawak na karagatan, na kasing lawak ng kalungkutang muling bumalot sa kanyang puso. Ang init ng tag-araw ay tapos na. Ang init sa kanyang katawan ay wala na. Ang natira na lamang ay ang lamig ng realidad at ang mga alaala ng isang pag-ibig na kasing ganda at kasing delikado ng dagat. Mananatili siya roon, isang asawa, isang tiya, isang babaeng mag-isang maglalayag sa natitirang mga taon ng kanyang buhay. Laging nakatanaw sa abot-tanaw. Laging naghihintay sa isang bagay na alam niyang hindi na kailanman babalik.